every Saturday, 2:30 to 4 o'clock in the afternoon. Kayo po ay welcome na makasama po namin sa pagpupuri sa Diyos. And then, meron din po tayong Sunday, every 10 o'clock to 1 p.m. So, yan. So, tunay nga po na ang Diyos ay napakabuti sa atin. Amen. Hallelujah. So, gusto ko pong makipag-usap sa inyo sa team na kung saan sinasabi ko dito, completely free. Completely free. So, yan po yung team po natin. So, sa aklat po ng John, chapter 8, verse 36, sabi niya, if the Son therefore shall make you free, you shall be free indeed. Sa Tagalog, sabi niya, kaya't kung kayo'y palayain ng anak, kayo'y magiging tunay na malaya. So, mandali po tayong yumukod at tayo po'y manalangin. Mahabag ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen. Salamat sa pagkakataon na kami po'y narito muli para paglingkuran ka, pagbulay-bulayan ang iyong mga salita na magbibigay ng aming pong buhay spiritual. At dalangin po namin, Panginoon, na pagpalain mo ang bawat makakarinig ng iyong mensahe sa pamamagitan po ng iyong lingkod. At nawa po ikaw po ang maitaas sa buhay po ng bawat isa sa amin. Amen. Muli, nais po namin na mahagkan ang iyong kapangyarihan, ang iyong presensya, gayon din, Panginoon, sa mga nanonood at makakarinig sa mensaheng ito, nawa po ay magkaroon po sa kanila ng malaking impact para sa kanila pong buhay spiritual. Yes, Lord. Ito pong aking panalangin sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Completely free. Yan po. Freedom is one of the most difficult things to describe. Napakahirap po itong ipaliwanag. Alam natin, sa bansang Pilipinas, meron tayong buwan na kung saan ay dinadaos ang araw ng kalayaan. Gayon din sa buong mundo, meron din silang sineselebrate about the freedom. Kaya lang, ang tanong, naramdaman ba ng bawat isa sa atin ang tunay na kalayaan? Kaya nga sabi ko, freedom is one of the most difficult things to describe. It may, however, be better understand from an opposite perspective. Kung minsan napakahirap ito. Now, perhaps we can grasp freedom much better by first explaining its opposite, the word slavery. So, nothing reduces a man more than slavery. Nothing has the capacity to debase a man as much as slavery. So, slavery takes away this pride of man. Pride of man. Then slavery takes away all of his dignity. Kapag ikaw ay naging alipin o inalipin ka, unti-unting kinukuha yung dignidad mo. Kung babalikan natin sa mga kapwa ko OFW, maaring doon sa Pilipinas, napakataas ang iyong natapos. But sad to say, kapag nandito ka sa ibang bansa, ikaw ay isang alipin. Sa salitang kunyang. Hindi ko alam kung ano yung lalaki ba, kunyong din. so nagre-research ako, ano kaya ang tawag naman sa mga lalaki? Kasi sa babae, kunyang. So, kunyong siguro kasi wala akong mahanap eh. So, kaya sabi ko, kunyong na lang para mas madali. Now, slavery takes away all of his dignity. Kaya, hanggang kailan? Hanggang kailan tayo maging alipin? Now, when a man become a slave, his right, even to life, is withdrawn. Yun po natin. Yung buhay mo, talagang parang wala nang saysay. He is counted as one of the belonging of another man. Kaya, kung minsan, maaaring sinasabi ng iba, ang mga OFW ay isang tunay na bayani. Subalit, ramdam ba natin na tunay na bayani tayo sa ating bansa? Kung minsan, tayo pang OFW,
pagdating natin doon, wala naman tayong benepisyo na Yes. ibinibigay ng gobyerno. Hello, government of the Philippines. Yan yung totoo. Now, slavery limits the capacity of a man to think straight. Yung kapasidad mo na mag-isip, kung minsan, nalilimitahan na lang kapag ikaw ay nagiging alipin na lang. Kahit na meron kang gustong sabihin, hindi pinapansin, walang salita. Now, let me remind you, brother and sister, ang isa sa mga nakakalungkot na istorya sa loob ng Biblia. Alam niyo ba yung istorya doon sa Luke chapter 15? Alam niyo ba? Hindi. Alam namin kung sasabihin mo. Hindi pa, kasi hindi ko pa sinabi. Ito yung history about the prodigal son. Yung prodigal son, makikita natin na bago siya naging alipin, siya anak na kung saan ay napakayaman. Nasa kanya lahat. Kaya lang, nung kinuha niya ang kanyang mana at pumunta sa ibang lugar, binuhos niya lahat, ginasto niya lahat, nawala lahat sa kanya hanggang sa dumating yung point na naging alipin siya. At sa pagiging alipin niya, doon niya naranasan na kumain pa ng pagkain ng baboy. Yung dara. Hanggang sa matanto niya na wala siyang boses, wala siyang lakas. So, imagine mo yung pagiging alipin. I challenge you, brothers and sisters, lalong-lalo na sa mga kasamahan ko na OFW. Mag-isip-isip kayo. Huwag niyong pangarapin na mahabang buhay ng buhay. Yes. Pangarapin niyo na darating yung pagkakataon na kayo, tayong lahat ay makakauwi sa ating bansang Pilipinas. Amen. Amen. At tayo na ang boss. Na hindi tayo magiging panghabang buhay na alipin. Amen. Now, itong anak na ito, naisip-isip niya, buti pa, doon sa bahay ng aking ama. Napakasaganang pagkain. Ang mga alipin doon ay hindi basta-basta. Mas masarap pa ang kanilang pagkain kaysa sa akin. So bakit ako ngayon naghihirap kumakain ng pagkain ng baboy para matiis lang ang aking gutom. So, hanggang sa dumating yung point na siya ay muling nanumbalik. At yung pagbabalik niya, makikita natin na kagad-agad, habang malayo pa lang, nandun yung ama. Nabigbig na, kung natin Ilocano, nadyanak na. Kahit kinunanay na iban na dagiti dadto mga lingkod. Yung pasuot na, itinasaya at nakawes. Kahit oray pa, itisingsing na para itikot. Itianak na. So, tignan po natin to na talagang grabe yung pag-ibig ng Panginoon. Now, if the Son therefore shall make you free, you shall be free indeed. Kung ikaw ay pinalaya ng anak, ikaw ay magiging malaya panghabang buhay. Now, tingnan rin po natin sa aklat sa Old Testament. Magbibigay ko ng insight sa inyo. Ito yung panahon na kung saan sa aklat ng Old Testament sa Exodus chapter 14. Ito yung pangyayari na kung saan yung mga Israel ay pinalabas ng Panginoon from Egypt. At nung nakalaya na sila, tinanong nito nakalaya na sila, nandun na yung freedom sa kanila. May mga reklamo. Ano yung reklamo? Sabi ng mga Israel, Moses, pinapunta mo ba kami dito para mamatay dito sa disyertong ito? Hindi man lang nila nakita yung kabutihan ng Diyos, araw-araw na prinobide ng Panginoon yung mga needs nila, araw-araw na kung saan kinumfort ng Panginoon sila, kaya lang, hindi nila nakita. Subalit ang nakita nila kung ano yung dating buhay nila na kung saan ay masaya sila sa maliit na bagay na yung tunay na kalayaan na gustong ipalasap ng Diyos sa kanila sa mga Israel ay hindi nila kayang yakapin. Minsan, tayong mga Kristiyano, mga kapatid, mga kaibigan, sa mga nakikinig dito sa church, especially sa mga nakikinig sa online, kung minsan, napakatagal na natin Kristiyano,
Subalit gustong-gusto pa rin nating mabuhay doon sa nakaraan at hindi yung promise ng Panginoon sa hinarap. Katulad ng mga Israel na yung nakaraan ang gusto nila. Hindi nila gusto doon sa promise ng Panginoon na makakarating sila sa Kanaan. Nawa, tanong ko sa pagkakataon na ito, gusto ba nating makarating sa ating Kanaan? Amen. Ano ba yung Kanaan, Pastor? Ang Kanaan ay yun yung promise ng Land of Panginoon. milk and honey. Na kung saan nandun yung kayamanan, nandun yung milk, Prosperity. milk of honey, na kung saan yung prosperity nandun. Ang ibig kong sabihin, hindi ka panghabang buhay na ikaw ay kunyan. Hindi ka panghabang buhay na magiging alipin. Bakit? Dahil may pangakong Panginoon, you are the head, not the tail. Amen. Hindi ikaw yung buntot, bagkus ikaw yung lieg. Ikaw yung ulo. Tulo. Amen? Amen. Kaya, pangarapin po natin, panghawakan po natin ang mga pangako ng Diyos sa ating buhay. Amen. Amen. Dahil kapag ang Diyos ang nangako, ito ay pinaninindigan. Ito ay tinatayuan. At naniniwala ko na pagdating ng tamang panahon, yung timetable ng Panginoon, ibibigay ng Diyos yun sa iyo at sa akin. Amen. Wag na wag ka lang bibitaw. Amen. Sabihin mo nga sa sarili mo, wag kang bibitaw sir. Huwag kang bibitaw. Self. Bakit ko sinabi yun? Marami sa atin, sa kasaysayan, kung ating obserbahan, dahil sa depression, Amen. Yes. dahil sa anxiety, Anxiety. makikita natin na napakaraming mga alipin o lingkod dito sa lugar na ito na nagpapakamatay. Yes. Iniisip nila sila si Darna. Hindi sa tinatawanan natin sila. Nasasaktan yung damdamin natin na may nakikita tayong kababayan na gano'n. Dahil nawawalan na sila ng anong tawag dito? Yung pag-asa. So bakit sasabihin ko sa iyo sa hapon na ito, may pag-asa na nakaabang sa iyo. Amen. Tumutok-tok siya sa pintuan ng iyong puso ngayon. At yung pag-asa na yun, kapag pinapasok mo sa pintuan ng iyong puso, naniniwala ko, you will be blessed. Sino yung tumutok-tok na ito? Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. Now, can you imagine that the children of Israel actually said it would have been better for them to continue to slavery than to embark on this journey of freedom. May isa akong nabasa na tunay na kwento sa isang magazine. Ito yung pagkakataon na yung mag-asawa, may nakita sila. Ano yung nakita nila? Habang sila ay nagmamaneho sa kalagitnaan ng highway, may nakita silang isang mama na may aso. Yung aso nandun sa likod. Nagbibisiklita sila. Nakaabang naman yung aso, parang nakagalito siya sa likod ng amo niya. Pagiwang-giwang yung bisikleta, pero yung aso, nandun pa rin. Nandun sa likod niya, na hindi naman nilagyan ng vest. Basta nakaapak lang doon sa likod, tapos nakahawak yung paa niya doon sa balikat ng kanyang amo. Then sabi, nung nag-stop yung yung mama na may aso, nag-stop din yung mag-asawa. At tinabihan nila, sabi nila, nakakagalak naman na makita yung aso mo na kahit anong pwedeng mangyari ay nandun pa rin yung tiwala niya sa iyo. Kapatid, gaano rin ba tayo nagtitiwala sa Diyos? Pag may problema ba tayo na may pagiwang-giwang na dumarating sa atin, ganun pa rin ba tayo humahawak katulad ng aso sa amo na nakita? O sinasabi mo na nagpapanik ka na? Minsan, madalas, karamihan, ganun tayo. Yes. Meron din pangyayari. Ito yun. Ito yung pangyayari na isa. Nabasa ko na naman sa magazine. Isang aso rin. At maaaring meron din kayong aso sa Pilipinas o kaya dito. Karamihan sa Pilipinas, nakatali. Kapag ang aso, itinali mo mula bata hanggang sa tumanda siya, may limitasyon. Halimbawa, dito yung lead niya, no? Kalkulasyon niya, hanggang saan? Kung babanat siya, masasaktan siya.
Kaya kalkulasyon na niya sa tagal. At meron akong nakita, isang pangyayari na inalis yung kadena sa aso. Dahil sa nakasanayan na yung aso, kung saan siya yung lugar, hanggang doon lang siya, hindi siya lumalabas. At kahit na meron siyang makita, ayaw niyang sakmalin o pumunta kagad dahil alam niya may nakakadina pa lang sa kanya. Kaya lang wala na yung kadina. Meron lesson doon. Ano yung lesson? Minsan ganun din tayo. Minsan para tayo nakakadina sa nakaraan at nakalipas na pangyayari. Na panghabang buhay, parang nakakadina ka. Kapatid, tandaan mo, mula nung tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo bilang Diyos at tagapagligtas sa iyong buhay, hindi ka na nakakadina sa kasalanan. Amen. Amen. Ikaw ay naging malaya. Amen. Ikaw ay totoong naging malaya. Kaya, sa pagkakataon natin, tuklasin natin ang mga sumusunod na katotohanan. Meron po tayong 3 na puntos. Una, na katotohanan para tayo makasunod. Kapag pinatawad ka ng Diyos, tandaan po natin, binubura niya ang record na parang di kailanmang nadapa. Di ba tayong lahat, we are all sinners. Makasalanan tayo. But praise the name of Jesus. Bakit? Dahil pinatawad ka niya. Mula nung tinanggap mo at kinilala mo siya, pinatawad ka niya. Kula na Ilocano kat napunasen, dagiti basol mo. Nanipod-impod nung iti amin nga basol mo kanya na. So, in 2 Corinthians chapter 5 verse 21, sabi niya, siya na walang kasalanan ay tinuring ng Diyos bilang makasalanan upang sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harap niya. Sa pakikipag-isa natin sa ating Panginoong Jesucristo, naging matuwid tayo sa harap ng Kanyang Ama. Kaya, napakapalad natin. We are saved by God's grace. At Amen. tamang-tama pa yung pangalan ng church. Amen. Saved by God's grace. Naligtas ka dahil sa grasya ng Panginoon, hindi dahil sa kabutihan mo, hindi dahil sa mabait ka, hindi sa kung ano-anong ginagawa mo, hindi. Dahil sa biyaya at katapatan ng Panginoong Hesus sa ating buhay. Amen. Sa madaling salita, ibinigay niya ang kabayaran sa ating kabiguan na ang ibig sabihin ay malaya ka na. Pangalawa, ang iyong nararamdaman ay hindi panukat ng espiritual na kalusugan mo. Di ba minsan, obserban natin, ito yung pakiramdam natin. Hindi. Hindi yung nararamdaman mo ang panukat ng espiritual na kalusugan mo. Turuan ang iyong emosyon sa pamamagitan ng pag-angking ng salita ng Diyos. Kapatid, kaibigan, lahat tayo busy. Mula nung nagtrabaho ka dito sa Hong Kong, halos wala ka ng oras. Kahit na nagpapahinga ka, pag tinawag ka ng amo, kailangan mong umaksyon. Kailangan mong pumunta kahit na masakit ang tuhod mo. Kahit na masakit ang likod mo or what. Pag kailangan ka, kailangan mong pumunta. True. Di ka pwedeng wait lang. Yes. Di ka tulad dun sa Pilipinas, wait lang. Ay naku, wait ka na wait. Wait, Di ba? wait. So, kung doon kaya mong mag-wait doon, dito hindi pwede. Kaya lang, namumusta ako ngayon. Kumusta naman ang pagyakap mo sa salita ng Diyos? Nabibigyan mo pa ba ng pagkakataon para pagbulay-bulayan ang kanyang salita? Your daily devotion to the Lord. Your daily reading Bible of God. Tignan po natin, kapatid. Sabi ng Panginoon, hindi lang nabubuhay sa tinapay ang tao, bagkus nabubuhay rin siya sa salita ng Diyos. Kung bakit sumisimplang tayo sa ating buhay spiritual minsan at madalas. Dahil nakakaligtaan natin na buklatin at pag-aralan at pagbulay-bulayan ng salita ng Panginoon. Hindi sapat ang Saturday lang. Hindi sapat ang linggo lang. Bagkus kailangan mong magbigay ng minuto. Kahit 1 minuto lang. Magbigay ka ng minuto para sa salita ng Diyos. Basahin mo ang salita ng Diyos. Maaaring sabihin mo, wala akong time. Oops, hindi mo pwedeng
huwag sabihin na wala kang time kasi may time kang mag-Facebook. Yeah. Meron kang time na mag-live. Kahit nga na nagluluto ka. Di ba? Nagluluto ka sa kwan. Hello guys! Ito yung niluluto ko ngayon. O, di ba? Paano kaya kung gawin mo, hello guys, ito yung binabasa ko ngayon. Di ba mas maganda pa? Amen. Kaya lang minsan, parang KG. Kaya lang sa atin po bilang isang Kristiyano, parang mayroon pang maligtas at mabot ang pag-ibig ni Kristo sa lahat ng mga kaibigan natin. Bigyan mo ng pansin ang salita ng Panginoon. Kahit isang minuto lang, nakikiusap ako sa iyo. Kung hindi mo kaya ng minuto, kahit 2 segundo lang. O 2 segundo lang yun ha. Magbigay ka ng panahon para sa salita ng Panginoon. Hanggang sa dumating yung point, umahaba na yung pagkakataon na binabasa mo ang salita ng Panginoon. Amen? Amen. Maaari bang palakpakan po natin ang Panginoon? Turuan ang iyong emosyon sa pamamagitan ng pag-angkin sa salita ng Diyos. Ang pinalaya na ng Diyos, walang tao o demonyo ang may karapatan na alipinin siya. Minsan, binubulungan tayo ng kaaway. Wala na, iniwan ka na ng asawa mo, meron nang kasama sa Pilipinas, yun yung binubulong niya. Di ba? O tignan mo, wala nang time sa'yo. Kapatid, huwag mong i-entertain ang bulong ng kaaway. Dahil ikaw ay pinalaya ng Diyos. Kapag ikaw ay pinalaya ng Diyos, sa madalit sabi, kahit pamilya mo, proprotektahan ng Panginoon. Amen. Magiging malaya yung emosyon mo. Kasi ang labanan dito yung emosyon natin. Di ba? Yung emosyon natin, kapag hindi matibay yung emosyon mo, delikado ka. Matutupak ka. Gusto mo ba na pagdating mo sa Pilipinas, hindi na ikaw yung analin? Iba na. Marites. Marites na. Okay. So, una kanina, kapag pinatawad ka ng Diyos, binubura niya ang record na parang di kailanman nadapa. Pangalawa, ang iyong nararamdaman ay hindi panukat ng espiritual ng kalusugan mo. Pangatlo at panghuli. Ang paggaling at ang pagpapanumbalik sa dati ay bahagi ng kung bakit naparito si Jesus sa mundo. Ulitin ko. Ang paggaling at ang pagpapanumbalik sa dati ay bahagi ng kung bakit naparito si Jesus sa mundo. Pansinin po natin sa aklat ng John chapter 11 verse 44. Kilala niyo si Lazarus? Yes. Yung best friend ni Jesus? Yes. Nung namatay siya, nilibing na siya. Nandun na siya, tatlong araw yata, nakalibing na. Kaya lang, nung dumating ang Panginoong Jesucristo, sabi niya, lumabas ka, Lazaro. Sabi ng mga iba, bakit mo pinabalabas, Panginoon? Nakalibing na siya 3 araw. Pero nung tinawag siya, Lazaro, Lazaro, lumabas ka. Lumabas naman si Lazaro. At nung nakalabas si Lazaro, nakita nila na buhay ang patay. Imagine mo, ganun din kayo. Ganun din tayo. Nung hindi pa tayo tinawag ng Panginoong Hesus. Nung hindi pa tayo tumanggap sa ating Panginoong Hesus. Tayo ay patay sa espiritual. Subalit nung tinawag ka ng Panginoong Hesus, analin, lumabas ka na. Lumabas ka mula sa kadiliman patungo sa tunay na kaliwanagan. Kaya, nung tinawag si Lazaro, hinayaan ba ng ating Panginoong Jesucristo na ganun lang si Lazaro? Hindi. Hindi. Nung tinawag si Lazaro, lumabas siya, meron akong nakita. Sa verse 44, sabi niya, kalagan ninyo siya at maging malaya. Ibig sabihin ng ating Panginoong Hesus dito, kung paano si Lazaro, na inutusan niya yung mga tao na kalagan siya, di ba yung pagkakataon, imagine mo, Mami. Mami, naglalakad sa buong mundo. Imagine mo yung katawan mo ngayon. Nakasuot ka ng Pamburo. pangburol. Yung nakaburol ka na, naglalakad ka dito sa Hong Kong. Di ba matatakot sila sa'yo? Hindi lang yun, maasiwa ka. Pero ito, tingnan po natin, nung sinabi ng Panginoon Jesucristo, kalagan nyo siya at maging malaya. Gustong-gusto pala ng ating Panginoon Jesus na makalag tayo sa lahat ng bagay.
at tunay na maging malaya. Malaya sa lahat ng aspeto. Yung dating ikaw ay hindi na ikaw yung dati. Bagkus ikaw ay binago ng Panginoon. Amen. Amen. Ikaw ay naging malaya sa lahat ng bagay. Kung noon, mahirap ka. Punta muna tayo sa sa finance. Nung pumunta ka dito, mahirap ka. Gusto ng Diyos na maging malaya ka. Amen. Na pagbalik mo doon sa Pilipinas, hindi na yung dating ikaw. Doon yan. Doon niya ka na. Sabihin mo nga sa katabi mo, doon niya ka na. Sana. Ay, doon ka na. O, di ba? Amen. Imagine mo, nung ikaw yung nilait-lait, wag naman sana ikaw yung manglait-lait. Mas maganda na yun. Bagkaus ikaw yung nagpapala sa amin. Amen. Yung dating hindi nagbibigay sa'yo, bigyan mo siya. Gantian mo ng tama. Gantian mo ng pag-ibig ni Kristo. Ang panalangin ko sa bawat isa sa atin, ay lalo kayong pagpalain ni Lord para maging pagpapala rin sa lahat. Amen. Amen. Ayun nyo ba yun? Yung pinagpala ka ni Lord para ikaw ay maging pagpapala. Hanggang po Amen. natin, once na ikaw ay pinagpala ni Lord, sinadya ni Lord yan na pagpalain ka para maging pagpapala ka. Yes. Maging Amen. source of blessing. Kaya, yung pagkalataon na yun, naging malaya si Lazaro. At katulad ni Lazaro ay magiging malaya ka din. Malaya sa lahat ng aspeto. Ganon din sa emosyonal na kagalingan. Kailangan din ito. Sa mga nasirang relasyon, gusto ng Diyos na maging malaya ka doon. Gusto ng Diyos na maging maayos lahat doon. Para sa bawat pitik na yung labi at pananalita ay maging pagpapala. Wala silang makita sa lahat ng mga tao. Sasabihin, kahit yung mga marites, hindi na pwede sabihin, yan, hindi yan. Ang sasabihin niya, grabe ang ginawa ng Diyos sa buhay ng tao. Lahat na makakita sa iyo ay maging pagpapalas sila sa iyo. Amen. Dahil yun yung gusto ng Diyos sa iyo. Amen. Gusto ng Diyos na ikaw yung entry point para maging pagpapala rin sa kanila. Yes. Amen. Kaya kapatid, huwag magatubiling iwanan ang tambakan na nakaraan. Pigtas na ang kadina. Yung kadina na dati, pigtas na yon. Pinalaya ka na, maging malaya ka. Pinalagot mo. Wag sana nating lagi na hindi ko pwede gawin to. No. Ikaw ay malaya ka. Amen. Completely free. Freedom is not a reckless life lacking of accountability. Freedom is knowing Jesus and following Him for the actualization of the full potential of your life. That is the gainful enterprise to which invite you to dedicate the remaining of your life. Those who seek genuinely liberating freedom must learn that there is a price to it. Merong kabayaran lahat ng mga gusto mong gawin. The price is absolute and cheapest obedience to Jesus. Kapag tunay na ikaw ay naging malaya, tandaan po natin, may mga purpose ang mga bagay-bagay na nangyayari sa atin. Amen. Salamat sa Diyos sa hapon na ito. Dahil naniniwala ko sa lahat ng nakakarinig, gustong-gusto ng Diyos na you will be completely free. Yes. Amen. Amen. Mula sa araw na ito, panghawakan natin ang pangako ng Panginoon. If the Son therefore shall make you free, you shall be free. Amen. Kaya po natin tumayo. Tayo po yung manalangin. Hallelujah. Aming Diyos, maraming salamat Amen. sa pagkakataon na kami po'y binigyan para pagbulay-bulayan ng iyong mga salita. Salamat sa tunay na kalayaan, tunay na kapayapaan na inalok mo sa buhay ng bawat isa. Salamat sa iyong anak na si Jesus. Dahil sa Kanya, kami po ay totally na napalaya. Panginoon, tulungan mo po kami. Pakaingatan ang bawat isa. Pagpalain mo ang lahat ng aspeto ng pamumuhay po namin. Kung meron mang mga pagkakataon na kami po'y nagkukulang ng pagtitiwala sa iyo, Lord, tulungan mo po kami para maging maayos po ang aming pong paninindigan at pananampalataya sa iyo.
Pagpalain mo po ang bawat isa sa aming pong pansamantalang pag-iwalay. Yes, Lord. Ingatan mo po kami. Ganun din po sa lahat po ng mga nakakarinig at nanonood sa online. Pagpalain mo po sila. Amen. Salamat Panginoon Diyos sa lahat. Sa iyo ang kapurihan at kadakilaan dahil ito ang aming panalangin sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Pagpalain po tayo ng Panginoon.